Hello! Isang mapagpalang panahon po. Ito po ang tagapaglingkod nyo, karunungan ng Diyos, Ikitinit Martial Arts. Sana po'y ma-like, share, subscribe po ninyo ang video natin. Kung napapansin nyo, andito po kami sa bukid. At kami po'y galing sa pagkuha ng tinatawag nating kahoy na hambabaod o bangkal. Ano papansin nyo, ang kaibahan niya, dahil ito po ay tinatawag nating kahoy na may cross. So, napapansin nyo, ito din ay tinatawag na sinukuang kahoy sa larangan ng karunungang espiritual. So kung napapansin nyo mga kapatid, ang subok niya o yung pinaka gitna ng kahoy ay hugis pakrus po yan. So ano ba ang gamit nito? Okay? So ang gamit po nito, ito po ay tulad din ng sibukaw. Magagamit depensa sa mga masasamang likha. Magagamit din po ito sa paggamot sa lahat ng uri ng karamdaman. So ang lasa po nito ay katulad po ng bayabas. At mainam din po, lalo na sumasakit ang tiyan mo. And bukod dyan, sa may kaalaman sa mga tinatawag pakikidigma, sa mga sugalan lalo na sa kabayo, ito po ang ginagamit ng mga may mga kabayo, lalo yung mga handler, ginagamit nila ito pampausok at pinapainom para yung kalaban nila, ang kalaban ng kabayo ay hindi makakagat o hindi makabukas sa bibig. Sa larangan naman ng espiritual, ginagamit ito ng mga sinauna pang tao upang hindi maka orasyon o hindi makapagsalita ang mga kaaway. At nasunod din natin, pinag-aralan natin kung ano pa ang mas gamit niya. Nagagamit po natin ito kung meron tayong laban ng espiritual, tulad ng tayo'y sinusubok na mga makakaliwang likha o masasamang likha. So nagagamit po ito pampasuko at pampaamo ng mga taong may hinanakit sa inyo. Ayan. So yan po, kung napapansin nyo, kakaiba talaga siya, no? Kasi pumutol ka man ng 1,000 kahoy, hindi mo kilala ang hambabawod, hindi mo masusumpungan na ito pala ay may cross. At kahit kilala mo pa, ay hindi mo sukat akalain na yung subok niya ay pa-cross pala. Ayan. So, sa larangan natin, dahil tayo manggagamot, nagagamit kasi natin ito sa lahat ng uri ng karamdaman. Kaya, tinangkilik natin. At pag ito'y inilapat mo sa mga napasukan ng mga masasamang espiritu, sila ay tulad ng parang na tamaan ng tinatawag natin o parang dinikitan mo ng ngipin o pangil na kidlat, sila ay nakukurente. Yan, tingnan nyo lang po mabuti mga kapatid, at mas mainam kayo'y pumutol para makita nyo. So ganito pala ang hitsura niya kung siya ay bata pa. Yan, so tingnan nyo yung dahon niya ay hindi pa siya nakabukas, nakatikom lang. So yan ang kukunin naman ng mahilig sa kabayo, at yun ang ipapalina nila at ipausok sa kanilang kabayo, at maaari ipainom nila tuwing Martes at Biyernes upang hindi makabuka ang bibig ng kalaban ng kanilang kabayo. So titingnan nyo, para siyang hindi dahon, no? Pero pag tatanda na yan, siya ay bubuka, at yan ay 2 dahon. At kung napapansin nyo kapatid, siya ay nakadipa. Tingnan nyo ang dahong ito. Yan. So siya ay nakadipa. Parang tao na nakadipa. At papansin nyo yan. Ano ba yan sa karunungang lihim? Ang kahoy talaga ay letter Y yan. So sumasambit sa ngalan na tinatawag natin Yudhi Babhi o di kaya Yahweh o Amang May Kapal. And of course, yan po ay tinatawag na pagsuko ng lahat ng halaman o mga punong kahoy. Yan ay representasyon. Okay? So yan po. At hindi naman po masyadong malayo ang linakad namin. Nagmotor kami hanggang sa kubo ng lola ko at naglakad kami dito. Yan. So bakit namin kinuha to? Balak namin magmamahagi ng kitchen. So ano ba yung kitchen? Yung lagayan ng susi. Okay? So balak namin na magbahagi ngayong Paskong ito, at ito ang magiging previous, o di kaya kung may kukuha, ito din ang palilimusan para panglagay sa sakyan, okay? O kahit pa susi sa bahay.
So again, isang mapagpalang panahon. Sana po ma-like at share, subscribe niyo pong video natin. At mapagpalang panahon. So bigyan ko lang kayo ng hint. Bakit ba tayo ay natutong kumulikta nito? Isa lang po ang sikreto o kaalaman na napulot ko. Sinabi sa Biblia na hanapin ninyo ang lahat ng bagay at likumin ninyo ang nakakabuti. So pag sabihin natin nakakabuti, ibig sabihin maaring makatulong sa atin sa depensa, sa panggagamot at sa panghanap buhay o pangpaswerte sa buhay. So kaya po tayo naglilikom. Yan. Kahit nga damo, may mga damo na nakakatulong sa ating karamdaman sa lahat ng uri ng sakit. May mga baging na nakakatulong din sa atin. May mga kahoy, okay, may mga bato. So kailangan lang po nating hanapin. At saan po natin siya masusumpungan sa Biblia? Bakit tayo naglilikom ng mga ganyan? So sa simula, Genesis 1:1, sinabi doon na in the beginning. Sa salitang Hebrew yan ay tinatawag na Bereshit. Ano ba yung Bereshit? Pasimula ng lahat. Nagsalita ang amang may kapal, ibig sabihin nagsalita, siya ay nag-orasyon o siya ay salita ng makapangyarihang salita na kung saan lahat ng bawat ng kanyang isinalita ay nagkakatotoo. So ginawa ang langit at lupa at sinabi doon sa simula ginawa ng amang may kapal ang langit at lupa at ang espiritu ng amang may kapal ay nasa ibabaw ng tubig at lupa. So ano ba yung espiritu? Hindi po yun nag-iisang espiritu. Bagkus, yun po ay mga espiritu na itinilaga ng amang may kapal dito sa ating sanlibutan upang mangalaga ng ating kalikasan. So kung kilala mo ang tinatawag nating Gaia o Gaia sa buong sanlibutan o Mother Nature. Sa atin naman sa Pilipinas ang tinatawag nating Inang Bayan. So pag malalaman mo kung sino siya o paano siya tawagin, doon mo malalaman din na lahat pala dito sa sanlibutan ay tinatawag na konektado. At of course, sa science, yan ay tinatawag na interdependent. So, ibig sabihin, walang dependent, walang nabubuhay na mag-isa. Kasi kailangan natin ang lahat na nasa paligid. So, tayo ay mabubuhay sa pamagitan ng tulong ng ating paligid. So, again, isang mapagpalang panahon at ito po ang tagapaglingkod nyo, Karunungan ng Diyos, Ikitinit Martial Arts. At isa lang masasabi ko, hanapin ninyo ang ating kinilalang amang may kapal upang lahat ng bagay ay maidagdag sa inyo. Sa mapagpalang panahon at hanggang sa muli.